Okay, so mabilis lang na update sa BTC. Medyo may pagka-emergency update to kasi nakakita na tayo ng some sort of lower low dito sa mga area to, no? Dito sa area to. Tapos, ang price natin, mas mababa na dito sa mga to. Okay? Tumataas yung probability na babagsak tayo pero kailangan natin bantayan tong candle na to lalo na kung yung volume natin mahina. Pero sa ngayon nakikita natin medyo pataas ang volume, no? So habang bumabagsak tayo, pataas ang volume. Okay? So mabilis lang na update. Tungkol sa sa FTX na rin, sa September 13 may mga haka-haka ba ang tawag doon? Rumors na may possibility mag-liquidate ng assets ang FTX. Ibig sabihin, magbibenta sila ng mga coins nila na nabili nila dati or yung mga iniipon nila dati, no? So, papakita ko lang yung mga coins. At least, di ko sure kung ano to, no, kung legit to. Di ko sure kung legit, pero nakikita ko sa Twitter, sa Google, na since around January 2023 ata to, ito ang mga hawak nila na research ng mga tao, no, na pinakamalaki ang Solana, meron silang FTT, basically almost wala nang value to itong FTT. BTC meron, Ethereum meron, Aptos, Dogecoin, Matic, di ko alam itong TON, di ko rin alam to, Tron ata to, di ko sure. XRP, tapos stablecoins, yung mga USDT, BUSD, mga ganun, kung ano pang mga ibang klaseng stablecoins. Okay? So makaka-expect tayo ng matindi-tinding drop, no? Actually medyo makikita niyo na yung yung breakdown, no? Kailangan dito sa point na to, kung sabihin natin kung bullish pa tayo, kailangan makakita tayo ng push down dito at magpo-push up close above. Okay? Close above. Kailangan niya mag-close above dito sa linyang to, Yan. Kaso sa ngayon, hindi tayo makakita ng close above. Okay? Kailangan natin maghintay ng 12 a.m. So, ano na ngayon, 10:38 p.m. Basically dito, 22:38 na military time. Kailangan natin mag-close above, saan kaya? 25,400, no? Kailangan tayo mag-close above ng 24,400 para masabi natin, okay, bullish pa or more like nasalba pa. Pwede pang mag-pump to. Pero sa ngayon, since nakikita natin, meron tayong push up ng volume habang bumabagsak tayo. Meron tayong impulse wave theory dito na sinasuggest na babagsak tayo. So, buburahin ko na itong mga to saglit, Yan. Meron tayong impulse wave theory dito of some sort. Meron tayong 1, 2, 3, 4 at possibly may 5 dito. Hindi natin sure kung gaano kalalim tong number 5. Kung te-testing natin, i-check kung gaano kalalim. Teka lang, zoom in tayo onte para ma-pinpoint natin tong level na to. So dito sa third wave hanggang fourth wave, binibilisan ko, di ko na i-explain tong meaning ng mga to, no. Umaabot madalas ang fifth wave hanggang 1.272 hanggang 1.618 sa fib retracement, no. So ibig sabihin meron tayong mga area dito na pwedeng pagsuportan dito sa area to. Tignan natin kung meron tayong mga some sort of ano tawag dito? Some sort of confluences. So dito meron tayo, no? Dito meron tayo, yan. Diyan sa 1.272. Meron tayong parang order block dito. Pupunta tayo ng daily saglit. Yan, zoom in tayo. Gusto ko mag-zoom in dito. Pinapa-zoom in tayo sa right side, Meron tayong some sort of order block dito. Ito, order block. Meron din tayong resistance dito. So, magagawa ko ng some sort of box. Ito, nasan yung box? Rectangle. So, dito sa ganyan. Then, extend ko na lang to the right side. Yan, some sort of order block. No, natatambay ang price dito sa area to, no? Yan, makikita natin, tatambay ang price bago mag-break. Okay, ibig sabihin, maraming transaction dito sa area to. So, nasa 1.414, 1.272, saan kaya itong 1.618? Tingnan natin. Ito lang, no? Ito lang tong meron tayong mga closes dito. So, meron tayong mga closes dito, meron tayong mga some sort of closes dito. Kung lalagyan natin ng linya, ganyan, ang itsura, pwede natin i-extend pa dito, makikita natin kung saan ang pinaka-support, no?
Excuse me. So sa ngayon, delikado to, no? Delikado kasi magkakaroon tayo ng bearish market structure dito, no? So pwede tayo maka-expect ng ano, no? Meron tayong high, meron tayong low, meron tayong higher high, tapos biglang magkakaroon tayo ng lower low dito. At expect natin after ng 5 waves, 1, 2, 3, 4, 5, magbabounce tayo dyan. At doon mabubuo yung lower high. Okay? Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng bearish market structure dito sa area to. Okay? Dyan sa area yan. Kakaroon tayo ng series of lower highs at lower lows. Medyo nagdadump na ang BTC. Okay? Medyo nagdadump na, no? Nakikita ko sa Binance kung ano, ito, pakita natin saglit. wag niyo napansin ito, pero nakabukas lang tong Binance ko kasi mas mabilis mag-tick ng ng value dito, no. Dito kasi sa trading view mabagal. Pero hindi natin gagamitin yung Binance, mas mabilis lang kasi yung galaw niya at magulo yung Binance ko sa ngayon. So meron tayong potential na move to the downside, no. So kung sasabihin natin yung mga TA natin pasok dun sa mga galaw ng BTC, hindi laging ganoon 'yon, no? Hindi laging ganoon 'yon. Tinitingnan lang natin yung highest probability. Highest probability, ibig sabihin may mga times na kahit highest probability, kunwari ito, no, ang basa natin dito, babagsak tayo hanggang dito sa mga area to. Yan. May mga times na na kahit high probability siya, yung lower probability yung mangyayari, no, biglang magpa-pump na gano'n, no. So pang ano natin to, ang mga probability, ang mga technical analysis natin dito, pang ano yan, ano ba tawag dito, para mabigyan tayo ng idea kung pwede ba tayong magbenta or bumili. So dito, no, meron akong short dito sa mga area to. Actually mga banda dito yan kasi meron akong short dito na dinagdagan ko ng short dito. So ang kinalabasan, malaki yung makapal yung yung short ko dito. So ang kinalabasan, mga banda dito yung entry ko. So kasi kaya ako nag-short kasi nakikita ko ang higher probability, ang mas mataas na probability na mangyayari babagsak tayo. Nakalabasan. Pero ano yun, lahat ng yon probabilities lang. So wag kayo magko-comment na ang galing ng na perfect yung TA natin na pupunta talaga dito. Hindi ganoon yun, no. Madalas kapag may probabilities tayo, dapat susunod lang tayo dun sa highest probability. So wag nating isipin na since meron tayong magandang basa ayun laging gagawin. May mga times na magkakamali yun, no. Okay? Kasi isa sa mga importante sa trading kasi yung emosyon, no. Kapag part to ng pep talk ko sa sarili ko, no, na magstay humble, no. Kasi may mga times na puro no, ito hindi flex to, no, pero gusto ko lang i-point out na may mga times na puro win streak ako, no, na puro sunod-sunod yung yung panalo, sunod-sunod yung technical analysis ko na mga ilang weeks to months na hindi ako nagkakamali. Pero once na magkamali ako isang beses, naasar ako, gano'n, yung parang ano bang tawag dito, yung lumalaki yung ego ko, kakalabasan. So parang yun, no, sa emotion, kaya mayroon tayong impulse wave theory, no, na nagme-measure ng emotion. Kinakalabasan, nagiging parte ako ng datang yon, nagiging parte ako ng mga nababasa ng trader, no. Isa ako dun sa mga yon kapag hindi natin na-control ang emosyon natin. So ganun yun, no. So kakalabasan, medyo lalaki ulo ko ng ganun ng konti. Tapos kakalabasan, kapag nagkamali na tayo, lalo pa tayong makaka-feel na parang ba't kaya mali? Alam ko babagsak, no. Alam ko babagsak, pero ba't nagpa-pump, no. Alabasan, nagpa-pump na, against the trend pa rin yung pakiramdam ko na gusto ko pa rin mag-dump, no. So ganun din sa sa pump naman, makikita ko parang magpa-pump, no, parang magpa-pump yung itsura pero nagda-dump siya, no, na meron akong win streak na naiisip ko, tama naman dapat ako, ba't tayo nagpa-pump, no. Alabasan, ipoprove ka ng market as wrong, mali ka talaga.
At doon papasok yung emosyon mo na bad trip ka, magre-revenge trade ka, hanggang sa mawawala capital mo, matatalo ka. So, kailangan kailangan, ano lang to, no? Parang tip lang to, no? Kasi kahit gaano kagaling ang isang tao sa trading, kapag hindi mo kontrolado yung emosyon mo, kakalabasan nun, matatalo ka ng matatalo dahil sa maling pagdesisyon mo sa pag-trade kasi nadadala ka ng emosyon, no? So, ayun yung masasabi ko, weakness ko, no? Ayun ang biggest weakness ko, na aminado kong may mga times na feeling ko, yung galing ko, parang gano'n. Tapos biglang magkakamali ako mga isang beses na gano'n, or 2 beses, 3 beses. Tapos kakalabasan, yung mga na-profit ko, mawawala lang rin. Anyway, bumabagsak na yung BTC, no? Napahaba ng explanation. Kasi importante yun, emotion. Importante yun, no? Ay nang binabasa sa mga trades para yung mga may mas malakas na control sa sarili nilang emosyon makakapag-profit. Yung mga hindi ganong kagaling mag-control ng emosyon, kahit sobrang galing nila sa technical analysis, mas matatalo yung mga yon, no? Isa ako doon dati, aminado ako doon, no? So ay lang I guess parang lesson of the day, no? Ayun yung pinaka lesson of the day ng TA natin, or more like sa trading. So, anong susunod na gagawin na itong BTC after natin ma-reach tong area to, no? Highly likely, actually, no, parang delikado pala to, no? Pero kasi 5 waves na to. Kalabasan, no, meron tayong 5 waves dito. 1, 2, 3, 4, 5. Kailangan makakita tayo ng some sort of correction dito. Pwede tayo maka-expect na malaking klaseng correction. Pwedeng malaking pump na correction yan, ganyan. At doon natin mapapansin, meron tayong head and shoulders pattern na ganyan, pero ito lower high, ganyan. Then, isa pang dump yun. Pwedeng mangyari to, na ganito kalaki yung pump, ha. Nasa 25k na yung BTC, no? Nako. So, ang isang target ko dyan, isa ko sa mga target dyan, ang 21,500. Ang problema lang sa impulse wave theory natin, so dito yung dito banda yung 21,500 at dito yung 19,500 area, no? So, ang isa kong target dyan, etong area to. Ang problema lang, sa nakikita ko sa ngayon, parang paubos ang steam ng selling pressure dito. Parang paubos. Titignan natin ang volume natin. Hindi yan. Volume. Mukha tayong may clear dito, no? May clear third wave dito. Ito, third wave. At meron tayong paparating na fifth wave. Kasi mapapansin natin, madalas ang fifth wave pahina ang volume. So, kapag umabot tayo mga bandang, papakita ko lang, bandang 24,700 hanggang 24k, isang malaking take profit area to para sa mga shorts. Okay? Malaking take profit area to, or more like importanteng take profit ng shorts. Ganun din sa buys. Malaking chance of buying opportunity dito para lang sa sa swing trade. Swing trade, pag sabi natin swing trade, mga ilang weeks lang to 1 month lang yung trade na yun, no? Kasi gaganyan lang yan. Ito yung swing. Then babagsak, kakalabasan. So wag nyong i-hodl to hanggang ATH, kasi kakalabasan baka bumagsak nga talaga, no? So pang swing trade lang, o kaya baka bounce trade lang, yung day trade lang, no? Delikado na, 25k na, no? So magandang natin, ang TA natin, alam natin na ang highest probability ay babagsak siya at nangyayari na, no? Pero wag nating iisipin na tumama tayo, wag lalaki ulo, no? Pep talk sa sarili ko 'yon. Sa sarili ko 'yun, no? Most likely pang tulong sa sarili ko 'yun, no? Kasi yun nga, ayoko mawalan ng pera or mawalan ng some sort of makaka-capitulate ako kasi pinipilit ko yung gusto kong mangyari, pero ang market pino-prove na tayo as wrong, no? Pero ay lang yung point ko, no? Last one, ito yung FTX, no? May last one tayo dito sa daily. Meron tayong napakalaking bearish signal. Okay. So, ayos mo natin tong volume. So, meron tayong daily na
na moving average na maraming nakakita dito, ang bearish cross, okay, ang death cross, no? Ito, no? So, ano ba tong death cross? Ito ang some sort of indication na magkakaroon tayo ng macro downtrend. Pero hindi laging meron tayong death cross sumusunod-sunod yung downtrend din, no? May mga times na parang ganito sa BTC. Ito, no? Magko-cross down. Magko-cross down ang 50 MA at ang 200 MA magko-cross down, pero makikita natin dun rin ang bottom. Okay, dun rin ang bottom. Then magpa-pump, no? Pero may mga times na hindi laging gano'n nangyayari, na kakalabasan siguro sa weekly pa to. Nasaan na siya? Naglaho. Meron tong meron din tayo ditong some sort of bearish cross, kaso weekly to, mas matindi to, no? Mas matindi. Pero hindi pa natin masabi kung babagsak na matindi to, kasi nagpump tayo actually, nakarating tayo sa itaas, pero nasa ilalim ulit tayo. Hindi natin sure kung may meaning ba tong weekly death cross na to, kasi kung titignan natin sa history ng BTC, hindi ni isang beses hindi tayo nag death cross. First time yan sa history ng ng BTC na nag death cross tayo sa weekly. Ito, death cross. Okay? Pero sa daily, sa daily, makikita natin meron tayong mga bullish cross, no? Ito, bullish cross na nagsasabi meron tayong upcoming uptrend, or more like yung trend ng ng price action uptrend. Madalas kapag nagkakaroon ng mga cross, ang price ang galaw niya yung opposite direction kung anong klaseng cross siya. So for example, bullish cross. Ito, bullish cross, no? Makikita natin, lalagay ko dito yung linya, no? Yan, lalagay ko dyan yung linya. Bullish cross to, no? Madalas kapag nagbo-bullish cross, bumabalik siya sa support. At ito, no, ang pinaka sunod na support. Bumabalik siya sa support bago mag-mega pump. Okay? Ganon din sa some sort of pag bearish naman. So hahanap tayo, Ito. Pag bearish naman, meron tayong death cross or bearish cross dito. Yan. Bumagsak ang 50 MA sa 200 MA or nag-cross. Lalagyan natin na linya mula dito hanggang dyan. Yan. Makikita natin nag-aaroon tayo ng some sort of reaction to the upside. Tapos isa pang push down is reaction to the upside. Then hanggang sa ma-reach niya yung etong areang to, no? Etong areang to bago pa lang mag-dump. Okay? So, actually wala tong wala tong some sort of technical analysis dito na ba't kaya gano'n na nagda-dump or nagpa-pump dito sa mga, or nagre-retest. Siguro retest lang, no? Retest lang ang pinaka logical reason bakit bumabalik siya dun sa mga area ng cross. Ito, retest siguro, no? Retest. So ganun din dito, most likely meron kaya to. And then nag-breakout kasi ito, no? So hanap pa tayong isa pa. So dito, meron ba dito? Ito for example, no, mapapansin nyo, no, bullish cross naman to. Pero makikita nyo, yung candle niya after ng bullish cross, bumabagsak. So, yung meaning ko ng ng yung price action, gumagalaw opposite ng cross, depende sa anong klaseng cross. Kunwari, kapag bullish cross, ang kakalabasan, magkakaroon muna siya ng bearish move. Then, magpa-pump. Okay? So, tingin tayo kung meron tayong makikitang bearish cross naman dito. Ito, for example, no? Ito, magandang example to, no? Magbe-bearish cross dito. Magkakaroon siya ng reaction na ipupush up siya bago niya i-dump ulit ng lower low. Okay? So, ito, bearish cross naman. Biglang magkakaroon ng bullish move. So, meron pa bang ganyan? Ito, kasi pa, di na clear to, no? Ito for example, no, nagpa-pump tayo dito. Oops. Nagpa-pump tayo dito. Nagkaroon tayo ng bearish cross dito sa area to. Ito, magkakaroon tayo ng bullish cross, bullish cross. Tapos yung galaw niya pabagsak, no? Pabagsak.
bago tayo gumalaw to the upside. Pero hindi siya ganun ka, ano, no, anong tawag dito, hindi ganun ka, yung, ano ba gusto ko sabihin? Hindi siya ganun kalakas, yun, putek. Yan. So, dito, nasa na yun? Layo na pala natin. So, dito, pwede tayo maka-expect maka-expect since meron tayong potential na 5 waves done dito, potential lang meron tayong 1, 2, 3, 4, at kung saan man ito maarating, kung 24k lang ba, or actually baka mga 24,500 lang ba, or 24k talaga, ganyan. Kung naabot yan, pwede tayo maka-expect dyan na meron tayo paparating na recovery. Okay? Pwede tayo maka-expect ng ganun So kung ito ang ang A wave, meron tayong B wave. Ang B wave madalas umabot ng 1.272. Okay? So kung titignan natin mula dito sa taas hanggang sa ilalim, sabi natin mga banda dito, 1.272 tuloy hanggang 0.5, sorry, 1.272 tuloy. Pero actually, pwede ko bang gawin? Hindi, no? Kulang ko ng isang pivot point. No, at most likely dito sa 0.5. Hindi sorry, hindi 1.272, 0.5 pala, 0.5, no? Para masabi natin kasi ang 0.5 din para siyang ang 0.5 din part din siya sa impulse wave theory na meron tayong 1, yung second wave madalas 0.5 bago mag-dump ulit, or ganun din sa pump tapos babalik sa 0.5 yung kalahati ng pump na to bago mag-push up, no, ganun. So madalas ganun ang nangyayari sa ano tawag dito, recovery, no. So pwede tayong maka-expect ito, no, andi dito yung 0.5, no. Ipapakita ko ulit dyan, sabihin natin hanggang dito mga 24k, or sabihin natin mga banda dito, hindi natin sure. Sabihin natin 24k. Meron tayo hanggang dito sa area to na pwede tayo mag-push up para sa retest bago tayo mag-dump. Okay? May mga times na umaabot to ng ng 618 618 bago mag-dump. Okay? Tapos meron din tayong kaya ako sinasabi yung malaking ABC correction na ganun kasi umaabot to ng 0.88 din. Okay? Pero bihira mangyari yun. At madalas pang peke yun, pang peke ng breakout at kaalabasan double top, triple top yung kanong klaseng setup. Okay? So ayun lang siguro update natin, tingin tayo ng S&P at DXY ng mabilis. Gumagawa wala pa rin tayong higher high, no, lower high pa rin tayo dito sa S&P. Ang DXY medyo nagpapahinga. Weird to, nagpapahinga ang DXY pero nagda-dump din ang nagda-dump din ang BTC, no. So pwede natin ma-expect na parang nagpapahinga lang ang DXY bago mag-pump ulit. Titignan natin yung mga mga alts natin siguro. Ito, tignan natin tong mga to, no. Solana. So doon sa last kong video, no, market cap pala yung napipindot ko, hindi market cap pala dapat. Pero almost pares lang naman yan. So ito, sharp dive to, no. Medyo matindi itong push down na to sa Solana. Tignan natin sa gano'ng kalaki to, minus 3.62%. Tignan natin ang Matic. Meron din palang Matic ang ang FTX. Ito, sa Matic meron na tayong lower low dito sa area to, no. So okay, may probability tayo na meron tayong some sort of 5 waves dito. 1, 2, 3, 4, tapos may paparating na 5. Ba't kaya ganito yung 5 waves niya, no? kung ito na yung low, bakit ganito? Bakit may 5 waves tayo dito? Nagsasuggest to ng malaking dump. Di natin masabi, pero di tayo pwede magstay dito ng matagal na ETTA natin to, no? Next time na yung mga altcoins, no, BTC muna tayo. Pero sa nakikita ko parang hindi magandang sign na may 5 waves tayong paparating dito sa Matic, no. Parang fake pump to, or excitement pump lang siguro to. Nako. So medyo titignan ko na lang yan sa next time. Solana, ano pa ba? Meron pa ba siya?
Yung mga importante lang. Aptos. Hindi dyan. Lagi ako napupunta doon sa Binance. APT. Aptos. Aptos tang tawag nito, no? Tama. Wala pala masyadong data to. Maglo-lower low na naman dito, no? Ang APT. So, FTM. Tingnan natin. Ang FTM lang, favorite coin ko lang to, no? Tingnan natin. Binance. Yung hindi sana futures. Ito, Tether US. Malapit na to sa, malapit na mag-lower low na naman to. So, medyo malaki ang bagsak ng FTM. Makabanda pa dito actually yung buying ko, no? Yung parang area na gusto kong bumili sa mga 0.12 or 0.13. Kasi parang hindi pa kompleto, no? Meron na tayong some sort of 1, 2, 3, tapos meron tayong 4. Kulang pa to ng isa pa, no? So, tama lang pala tong dinrowing ko dito kasi meron tayong some sort of dito. Anyway, nag-TTA ako sa Phantom, hindi naman dapat ako nag-TTA. So, ayun lang siguro update natin. Makikita natin, no, ang mga coins natin, ang mga altcoins, Ethereum, last month pala, sorry. Ang altcoins natin medyo hindi ganun kalakasan. Sa Ethereum, nagkaroon na to ng bearish market structure. Yan, bearish market structure na sinasuggest na babagsak tayo sa altcoin siya, no, second biggest na coin sa cryptocurrency. Naunahan niya si BTC magsabi ng meron tayong bearish market structure. Si BTC hindi pa niya ginagagawa yung bearish market structure, pero meron na siyang lower high. Okay, at tama ba, lower high na ba siya? Nakalimutan ko na agad ito. At ito pa lang yung bearish market structure niya, no? Ito pa lang maliit na to. Yan, itong maliit na to, bearish market structure. Ang mas matinding bearish market structure dito kapag nagkaroon tayo ng low dito, high dito, tapos lower low dito. Pag nagkaroon tayo ng lower low dito sa part na to, sabihin natin mga ganyan. At magbabounce tayo ng higher low, lower high, lower high. Pwede natin masabi na mayroon pang paparating na malalaking bagsak, no? Pero sa ngayon, ingat lang tayo dito sa pushdown na to. Parang hindi na hindi na possible maging bull swing failure to. Parang hindi na possible kasi ang tagal na ito sa ilalim, no? Sa 1 hour nag-close below na siya, no? So medyo mababa yung probability nito na meron tong some sort of bounce dito sa area, or ano tawag dito? Acceptance back, malabong mangyari. Kailangan muna bumagsak muna nito, magsusupport sa mas malalim na support bago mag-acceptance back. Okay? So sa ngayon hindi ko nakikitang meron tayong long position na pwedeng kunin dito kasi kakalabasan most likely ibabagsak niya pa. No, meron tayong volume dito siguro na high volume. Ayan, may high volume tayo sa 1 hour. May chance na successful breakout to. Or high chance, high probability na successful breakout. Kailangan natin mag-ingat kapag meron tayong successful breakout na ganyan. Titignan natin yung technical target. Okay? Punta tayo na 4 hours. Tanggalin natin yung volume. Technical target, hanapin natin alisin natin to. So parallel channel mula dito sa taas, ganyan, tapos ganito. So pwede natin gawin dito, kukunin natin yung height neto hanggang dito sa ilalim, breakdown point, lalapag natin dito. Saan siya banda? 24k lang rin, no? So the same lang dun sa natin sa 1.618 target ng ng ganito, no? Papakita ko lang na mabilis, Yan, papunta dito. Yan. Dito lang siya, no? Dito lang siya sa area to, no? Kung sabihin natin mas masaklap, kaso parang alam ko hindi gumagana to, no? Kasi mukha siyang head and shoulders pattern. Pero madalas nangyayari kasi yung head and shoulders pattern sa sa uptrend. Di naman uptrend to, downtrend to, no? Pero kasi ang
nabubuo tong mga head and shoulders pattern madalas sa impulse wave theory kasi. So, tignan natin ha. Kung sabihin natin magbe-breakdown tayo. Hindi ko sure to ah. Tinitignan ko lang kung may possibility ba. Wala siya sa mga fibs natin, no. So, meron ba dito? Parang wala, no. Wala siyang levels dito. Walang masyado. Titignan natin sa sa fib retracement natin. 2 fib. Pwede siguro 2 fib pag medyo mas malaki yung drop, no. Possible. Pero hindi ko masabi kung valid ba yan, ha. Ingat lang dito sa bagsak na to kasi pag nakuha natin tong liquidity dito, ito yung next na target natin kakalabasan. Dito sa 24,887, no? Dito na yung bandang support na kailangan nating bantayan. Okay? Ngayon nag-breakdown na tayo dito. Okay, so ayun lang siguro update natin at ingat sa trades, GG's boys.